So yun nga, welcome back sa ating channel. Ngayon, meron tayong i-review. So meron tayong tropa ngayon na kasama kung saan i-review natin yung kanyang bagong rides. Ito nga pala siya, si Dane Llenado. Yo! Dane Llenado, aka Mandane. Sa YouTube ko, Mandane Official Topic. Sino man sa atin ang bulletproof. Pero stop. Lalabas ako ng music. So ngayon magre-review kami ng bagong version ng motor. Yon, so samahan nyo kami at i-review natin yan. Let's go! Sir. Yeah, kada titig ko, nakatitig ka, let me eat that Rolex sushi. Anong get up mo, hindi pen shop, yeah, naka Nike ka at Gucci. Mamahaling bag at wala siyang bra, definition siya ng bad and bougie. Hey, you fine as sir, no love your smell, gotta let me eat that Gucci. Halata mo yung standards high, okay. Philippine and juicy. Halata mo yung standards high, okay. Yung puwet niya juicy. Halata mo yung standards high, okay. And the boozy, oozy, malamang yung standards. So yun nga pala pre, no? So anong naging influence mo? Bakit ka naging into sa mga motor? Kasi siyempre, merong mahilig sa sasakyan. Ikaw sa motor ba talaga? O sige, kwento mo paano ba nangyari yung gusto mo sa, hilig mo sa motor? Hilig ako ng motor siguro nung bata ako, syempre yung airpods ko, laging may motor eh. Siguro nagsimula kami sa mga karag-karag, laging may clutch. Tapos yung tatay ko, di naman siya namamasada, pero nagkaroon siya ng tricycle. Binila siya ng tricycle. Tapos parang ayun, nagbabiyahe, parang 3 weeks na biyahe, parang kolorong pa nga siya no pre. Parang minsan tinatakas ko yung tricycle, yung mga ganon. Minsan pag hating gabi na, wala pa yung midnight lunch ng isang kapatid. Dalawa lang kasi kami, nung kapatid ko, tapos papa ko. Ay babiyahe kami, mga dalawa lang, tapos direkta na kami na makakain na kami. Mga ganon yung mga trippings namin. So sa mga bata ako, parang siyempre, tas yung mga pinsan ko, nagkakamotor na. Then, una bike lang talaga, may hilig ako sa bike. Nagkaroon ako ng BMX, Japanese bike. Tas unang bike ko yung maliit, tapos ang pinambili ko pa nun is, pinangkupit ko pa dati sa tatay ko. Tas doon na ako marunong na ako magbike. Nagkaroon ako ng e-bike. Okay, e-bike. So, parang ano yung e-bike to na yung mga yung Wowie ba yung pangalan? Hindi, Enwo yung Enwo. Okay. 2 wheels lang yun, parang Tino. Nakita mo yung video ko dati, di ba? Yung parang nasa school pa ako. Nasa school pa. Ayun, una akong dati, nagkaroon ako ng... Enwo pala yun? Nakala ko parang mga Dio-Dio yun eh. Hindi, parang ganun nga, di ba? Tapos parang may tropa ako, parang nahilig kami lahat sa ganun sa e-bike. Minumodify na, pinadagdagan namin ng battery. Tapos walang niya, dinadala namin ng Antipolo. Talagang nagnara-rides namin. Minsan... Antipolo? Nakakart na Antipolo yun? Balik kami, 4 na balik. 4 na balik, yun dati. Ganun pala ba? Malakas pala yung e-bike Hindi yung battery na binigay sa amin nung kasa. Tapos na benta namin yun. Bili kami. Tapos ng talagang modify na. Kasi ate ko may meron din silang e-bike. Well, tama lang naman kasi na e-bike siya. Hindi siya ganun kalakas. So, sa pag-ahonan, talagang may pedal pa kasi. Pinipedal. Hindi ganun yung walang pedal yung akin. Parang, sa mga nakakaalam, alam nila yung Turtle King na Enwo. Yun yung una kong Naiya pa nga ako dati yun. Dinala ko sa trabaho yun dati, yung Yao. Kasi puta yung mga trabaho nakamotor. Tapos, di ko alam, panginin ganun ako. Pero sa akin, na-trippings ko lang kasi, kaysa nagta-tricycle ako. Daling ko na kaya nga to. Lagi ko lang siya pinamamalengke. Sa hood lang na. Paikot-ikot lang ako doon. Daling ko nga to sa trabaho isang beses. Yung mga ganun shit. So na. Naiya pa ako nung pinapark ng parking doon. Park ko sa likod pa. Yung walang mga banong nakapark ko. Parang walang makita. Walang banong makita. Tapos siguro naisip ko na isang beses parang gusto ko na magkamotor Pa yung tropa ko, lagi ako maangkas sa kanya. Yung pumipigil lang sa akin, wala akong lisensya. So, wala akong lisensya nun. Tapos yung ginawa ko nun, parang nagka-13 month po ako. Wala akong pera nun, hindi ako nangingi sa magulang ko. Ginawa ko, binenta ko yung e-bike na yun. Ayun na yung, tapos yung binentahan mo nun, pinambili mo ng bagong motor? Hindi pa, pinang-lisensya ko lang. Ayos okay. Pinang-asikaso ko lang, siguro binenta ko yung tinabi ko yung pera. Nag-asikaso akong student. Pagkata student, nagantay ako 30 days. Tapos yung pera nga nun, halos magkaubos-ubos na. Tapos, siguro, binuo ko lang uli. Nakaipon na ako pang non-pro. So, non-pro na ako, same day. Uwi ko yung lisensya kong card. Wala pang isang oras, pumunta agad ako kasa, tapos buong araw ako doon. Ano motor yun nabili mo? Doon ako, yung una kong motor, meron akong pulang Honda Click. Ay, yun na yun, yung Honda Click na nakikita ko na.
Ayun naman yung una kong motor. Tapos, ayun na, medyo sawa na ako. Tapos, Kaya ito na. medyo, nakita ko na to sa Facebook. Hindi ko angas. Mm. Medyo, talagang top grade din siya. May charger, kompleto and all. Totoo nga, Tapos, ganda nga. yun nga, premium na premium. Ito na lang. So, pinag-isipan ko yung dati kung Mio Gear kukunin ko or Click. Tapos ito na, hanggang nag-end up na sa Click version 3. Yun. So yun, matanong ko na nga, no, since nandun tayo sa motor na yan, bakit nga pala ito napili mo? Kasi doon sa GC natin, no, sa opisina, may pinicturean ka na NMAX at saka yung Aerox, which is akala ko talaga, isa doon yung kukunin mo. Kasi syempre, kuha ka na lang dyan, di syempre parang bigatin na parang angas nung kung naka-Aerox. Inisip mo nun, pagdating ng opisina, pagkakita ko sa din, baka Aerox dala nito. So, bakit ito yung napili mo? Siguro unang-una budget-wise eh. Oh, budget? Dapat unang kukunin ko talaga is either NMAX or Aerox. Oh, yun pre, no? Mahal. Abot 100,000 pa rin yung SRP niya. So, halos pa abot ng 130 plus ata yung isang NMAX. So, parang sinakyan ko lang siya nun sa kasa. Tapos parang pinicturean ko na, minamanifest ko na, ito yung binili ko pa. Ay na kasi mangyayari yan eh. Kasi dati, inaasar ko lang na, ito yung bibiling ko. Di ba? Dati, naano ko lang, ito yung bibiling ko. Binili ko. Tama naman. Dapat magmimiyo ako na maliit lang, sporty. Nakapag-drive na ako ng sporty. Sabi ko, parang pang walang yaan talaga yun. Pang talagang, pero Pang walang yaan ang putik. Mga barkada ko, ganun yung motor. So, parang yung girlfriend ko naman, gusto niya ganito kasi ito daw, maganda daw to. Bago pang version, 2020. Ayun, mga ano pa. Ito, angas nga pre, totoo lang. Kung usapang security, tas features, advanced na to. Mas medyo expensive lang ng konti, pero tanging na quality naman din talaga. Paano expensive? Bakit to? Kasi ang yung sa akin, naka Honda Click na version 2 ako. Ang alam kong SRP nito nung time na yun is parang nasa mga 76k. Ngayon, magkano ba tong version 3? 85 to. 85. So yun yung reason kung bakit ka na-end up. Siguro budget lang din. Tapos, di pa rin maganda. Pero biro ako. Yeah. Personally, okay din. Lalo yung mga upgraded na pairings niya, di ba? Basta i-check natin yung mga pairings and later on. So, yun yung reason, papi. Okay, so ngayon, paring Dane, ituro mo kami sa motor mo at tingnan natin kung ano yung mga itsura yan. Okay, simulan natin dito sa harapan. Yeah. So, pag napapansin nyo, yung mukha ng version 3, mas ibang-iba siya sa version 1 at version 2. Oo nga. Kung sa version 1 at 2, nakita nyo to, V. Usually V. Pero sa version 3, pansin nyo parang M. Tapos parang mas malapad siya tignan. So parang ayun yung una ko napansin sa kanya. Kapansin-pansin naman talaga sa pagtingin mo click, tapos parang ang laki. Pero pagtingin mo parang pa-Aerox na, paangat. Pero parang ayun yung binagbago niya yung mukha niya. Tapos pagdating naman sa baba, sa gulong, parang kung mapapansin mo, medyo mas malaki yung gulong niya. Sa normal, mas malapa siya. Tapos pansinin mo yung gulong, marami ng spike. Tama pre, totoo. So pangbangkingan talaga to. Tapos tubeless na rin to. So disc brake din. Pagkapansin nyo, yung sa mags pa lang eh. Kasi yung sa click is parang diretso-diretso. Ito parang pag ganon-ganon. Medyo curvy. Tama, men. So, parang ito yung, kung di ako nagkakamali, siguro, baka lang nakakamukha lang. Baka parang ito yung sa may, kasi may 150 nito eh. May yung Honda Click na 160. version 2. May 150 muna. Yung 150. Parang ito ata yung mags. Pero check ko pa rin. I-flash ko na lang sa screen kung tama nga, kung parehas lang. So, yun yung itsura niyan. Tsaka ito pa yung brake nyo, yung caliper nyo. Ito yung brake, parang brake sa niya. bilog yun eh. Ito. Pero ito, usual, parang kurba-kurba. So, pansin mo yung preno na yan sa harap, pag taas sa taas. Kapag preneno mo ng konti dito, pag tumatakbo ka, tapos preneno mo to ng konti, mararamdaman mo na parang sumasabay to ng mga siguro 20% o 10%. Combi brakes pare, tama may combi brake siya. So parang yung combi brakes is di mo lang siya mararamdaman sa gulong. Mararamdaman mo rin siya konti dito sa mismong brake handle, which is parang weird sa akin kasi usually mararamdaman mo lang siya rekta sa gulong lang. Ito pare, ganyan din ako nun. Nung napipil ko yun sa akin may konting pumipreno. Pero para siyang hindi siya yung ABS kung tawagin eh. Hindi pa siya ABS. Para siyang combi brakes lang talaga. Tama. So ayun yung maganda doon. So parang pag umuulan, medyo delikado promeno kasi dati nasemplang na ako sa motor. Napreno ko yung harap habang babanking sa kurbada. Pero yung parang dito lang sa city. So parang, ewan ko ba't ako nagbanking sa kurbada. Semplang ako kasi pag preno ko dito, at sinabayan ko ng likod, nag-skid bigla yung likod. So yung maganda rito, hindi siya mag-skid kasi pagka preneno mo, sasabay lang. Hindi yung dudulas yung lahat. So ayun yung kapansin-pansin. At naman tayo,
Siguro ito pa rin yung classic na side mirror niya, malatenga, maladahon ng ano, kung ano man, gabi. Maladahon ng Parang dahon, Oo. sobrang laki. So parang di ako sanay kasi yung isa kong motor, maliit lang din yung side mirror. Oo. So parang dito lang siya. So dito, medyo convenient siya kasi kita mo talaga yung buo. Oo nga. Kaso lang nakakailang. Kasi usually pag nasakay ako, dito ako titingin lang eh. Dito Totoo lang yan. eh. Pero Sanay ka ngayon, na. parang dito ako nakatingin. So parang nakatingala akong ganun. So naninibago ako dun sa yun, sa ganun. So, Pero pero mas okay easy naman lang, pre, din siya kasi safe eh. Kita Oo. mo buo eh. Yun, Yung tama. yun, kailangan mo talaga mag-focus sa mga 3 seconds eh. Kung ano yung dumaan ito. Kita mo Parang agad, oh. isang segundo lang. Pansin mo na Pansiguro agad yan, eh. men, totoo lang. Kasi sa akin doon, kasi nung hindi ko siya agad pinilitan doon, parang mga 1 week, parang na-okay din sa akin. Oo, Problema masasanay ka lang din. Yun, pero pag yung sa misingitan, medyo parang alanganin na, parang sumasabit siya. Oo, yun ang yun ramdam lang. ko, ah. Kaya pansin mo parang tinaas ko. Kasi pag binaba ko Oo, siya, medyo sa side lag pa siya ko. So pag nagdadrive ako, tatama siya sa iba. Totoo, yun yung So, feels ko ayun nun, yung- oo, eh. yun yung Lalo sa parking. Tama. So dito pa rin tayo. Sa preno, ganun pa rin. Meron pa rin siyang parang pag naglaka rito, parang nilak mo to. Tumutong yung tawag Ay, dito handbrake, pare. Oo, Parang may ganun, handbrake ano. siya. Mm. So nag-handbrake siya. Kunwari, pinark mo yung motor mo, tapos ayaw mo siyang magalaw-galaw ng ibang tao, ayaw mo siya dumulas, gumulong. Handbrake mo lang to, tapos sabay mo ng ganun. Tapos nagaganon yung paglalak yan. Yun, no. Tapos para ibalik, pipindutin mo lang ulit, babalik ulit yan. Yes, man. Ako gusto Type ko rin natin yan. kung paano. Sige, pre, yun mo nga. Tak, yun. Ayun na, nakalak na siya. So para mabalik mo siya, bago mo siya pagulungin, saan kalabitin mo lang siya ng ganun. So ayun na, nag-click na. Ayun na yan. Ayos talaga yung So, feature na yan. Pag binuksan ko naman yung ano niya, engine niya, kita mo na, digital pa rin. Yan pa rin yung ano sa version 3. Kamukha Digital nung pa sa rin version siya. 2, tama, pares lang. So may oras na rin, Hmm. may tinakbo. Pwede ka rin mag-set kung gusto mo mag-set ng schedule. Kunwari 500 km, gusto mo na siya mag-change Change oil, yan, Ilaw oh. na yan pag nag 500 kasi sinet ko na yun ng 500 eh. So yung gas niya dito pa rin sa kaliwa. Tapos ito yung speedometer. Tapos ito yung mga check engine niya. Kita-kita. Oo, dito yung pag nag-signal light, ilaw yan. Kabila, ilaw yan. Wala pa siyang hazard. Hindi siya gaya ng NMAX. Wala siyang Oo nga, wala, men. Oo, ng Aerox, wala siyang hazard. Tapos pag umilaw yung makina, ganun, may sira yung makina. Tapos pag headlight ko, ilaw yung headlight, syempre. Yan, oh. So may isa pa rito, ibig sabihin niya, overheat naman siya yung katabi ng makina sa may Yes. kanan. Pag umilaw yan, overheat na siya. So tigil mo muna yung makina mo. Mm-mm. So ito naman, may daytime running lights pa rin siya. Hindi Daytime rin- running lights pa rin siya. So pag kahit anong andar mo, umaga, tanghali, gabi, bukas pa rin yan, di mo yan mapapatay. So ang magagawa mo lang dyan is mabuksan yung headlight. Ilaw rin siya rito. So mabubuksan mo lang headlights, papatay mo na siya, daytime running lights pa rin siya. Tama. Bukas lang yung isa sa dulo, Oo. no? Low lang naman yun. Tapos yung sa Oo. gitna, bukas mga papi. Yan yung high niya. Ayan yung high beam niya. So yun, parang daytime running lights niya lang. So dito naman tayo sa may keys banda. Oh. Sensya na kayo sa susi ko kasi maraming nakasabit. Kasi yung susi ng isa kong motor, yung susi ng bahay, siyempre, favorite nating sapatos is Jordan. Nice. So, tayin ko muna, agutin ko yung saksaan. So, ito. Ganun pa rin. Siyempre, may pang-lock dito. Pag automatic na siyang nagsha-shot sa pag nilak mo na yung, pag nilak mo yung ganyan, Oh, yan. nilak ko to, automatic siya Automatic magsasara. na-shot. Iwas na ako, pre, no? Iwas na ako, hindi mo siya makakalimutan lagi kasi automatic na siya. Yes. Yung maganda doon. So, yun na, medyo, pag ganyan, ramdam na ramdam mo talaga yung parang may spring siya. Tapos magkiklik siya, oh. Detail na detail. Parang, tangin na, ayun talaga yan. Oh, di ba? Okay, yan. Ito na. Yan. Ayan, nakaseat. Tapos ignition, off. Dati par, sige, yung version 3, bilog na yung sabitan dito. So, ganun pa rin pala. Oo, men. Kamukha pa rin nung... Naiba lang yung pormahan, no? Pwede, ipapakita natin yung difference. Pero May totoo. pagkakaiba na dito. Usually, hindi ito ganito sa ibang version eh. Oo nga, men. Tapos ito ang maganda. Yan, yung gusto ko din. So, ito. Pag ganyan, nakalak yan. Tapos, tatap mo lang ulit yan. Bubukas na yan. Tapos, Yun ang maganda talaga. so, yan. no? Medyo malalim siya. Kasya buong cellphone mo, wallet, pera, kung ano man. Tapos ito, may charger siya na 2.1 something yung lakas niya. 2.1 ampere ba yan? Oo. Hindi ko rin alam eh. Basta Tingnan na lang may natin, no? Basta may A eh. Ayun, oh, may USB siya doon. Yan ang maganda yan, pre, oh. Hindi na So, kailangan nung bibili ka ng adapter. Yan. Matik, no? Kasi pag nag-power bank ka, hassle eh. Yun lang, oh. Oo, sinaranasan mo power bank. Ang ina, sa biyahe mo, mainit yung araw. Iinit din yung power bank. Wala nga akong power bank. Totoo lang eh. Iinit kasi yung power bank ito. Na-try ko na to. Okay naman. Magana naman. Quick charge, oh. Di, kasi bagay, parang standard charging lang, ano? Oo, Wala sa kasi quick kahit charge. ano naman, kasya dyan eh.
Sabagay. Kasi pare-pareho lang naman. Yung kakaiba lang yung type ng charger, pero yung usual ulo, yun pa rin yun. Tama. So, yun yung maganda dyan. So, malalim siya kasya cellphone. So, for example, ito. Yan, demo, papi. Itong cellphone ko na iPhone na bulok. Malalim nga. Di ba? Hindi mo pa rin kita, oh. So, nilak mo ng ganyan. Medyo... Ano to? Wala siya nung lock, papi. Kumbaga parang wala siya nung disusi na lock. Oo, Ayun, hindi lang siya disusi. Pero ganun lang din siya. Kasi, tamang cabin para lang, hindi no? mo na kaya susiyan. Pag may kukunin ka lang sa motor, okay din yun. Oo, Ito, nga din. mababa pa rin. Ganun Yan, pa rin. mababa nga. Siguro, mga pambaryata eh. Sukli eh. Ito ko nilalagay yung vape ko pag nagdadrive ako para easy access. Ito kasi bubuksan pa eh. So ayun pare, pakita nga pala papi ng storage ito kung gaano siya kalaki. Sige. Para lang ma-check ko kung may naibaba sa version 2. Tingnan natin. O, ito pa rin ang bukasan niya. Okay. Hindi siya ilalim o kung ano man. Ito. Di gagi, make sure ako bago mo nagkwento. Nawamali ako niyan, boy. Nung una ko nilabas niya sa akin nun, akala ko nun kasi yung susi na bukasan nito, somewhere sa gilid, parang nandito. Gaging tagal ko sa Jollibee nun. As in, gusto ko na magtanong sa tao dun, napansin ko, nagtininong ko to. May seat nakalagay. Ano, may seat, doon ko na-realize, ay, okay, tapos meron, doon pala yun. So, okay, tuloy tayo dito. So, dito, ganun pa rin yung itsura niya. Kamukha. Medyo malalim ito, ganun pa rin, di pa rin kasya yung full face, half face lang na kasya face yan. As ito, dito, yung gas niya. Ito pa rin yung gas niya sa upuan. Tama, so, yan. bubukas ka pa rin ng upuan pag magbagas ka. Tapos, ano pa nga natin? Dito meron sa gilid, pre. Ano naman ang meron dito at anong naiba sa version 2? Kasi yung decals bago eh. Bago yung decals niya eh. Sa akin, sige, sa opinion ko naman. Kasi total bilang meron akong version 2. Una ko napansin yung ngayon decals. Bago na yan. Kasi yung sa version 2, ganito yung tsura eh. Parang pabuong ganyan yun. Mahaba. Sa version 3, yan. Mas naiba yung design. Mas maiksi siya. Pero parang overall, parang parehas lang, hindi, nagkaroon ng dito. Nagkaroon parang palikpik dito. Sa akin kasi, tuwid lang eh. Ayan, Dito parang may tupi siya rito. Yan, oo. Tapos ito bang medyo napansin ko? Sige, so, medyo wala siyang tapalodo. Ay, oo, par. Wala dyan. Meron bitin, ito. Oo, kaso yan, dumilito nila. Dumilito nila. Kaya sa akin, bumili akong tire hugger eh. Oo nga. Ayan, Tapos papakita natin yung niyan. Pero ito nga, tama yung bitin tire lang hugger siya. niyan. So, babad talaga itong dito mo sa putik. Oo, Usually, par. expect mo na bubombayin yan lagi pag nagpa-carwash ka. Totoo lang. So, liquid cool pa rin naman siya. Yes, yun ang maganda doon. FI, Liquid cool dyan. fuel injection pa din. So, matibid siya sa gas. Kasi, yung ginas ko rito, 80 pesos lang ata eh. Mula na nilabas ko eh. Talagang ngayon, ganun pa rin. 80 pesos na siguro, mga 15 kilometers pa lang natatakbo. 15 Pero kilometers pa lang. 2 bars pa din kasi nung tube ni nung ginas ko yan, 2 bars siya. Sa akin yung 200 pesos ko, 1 linggo ko yan, balikan sa opisina. Hanggang ngayon, may 2 bars pa yan eh. Tipid, no? Ganun katipid pare, oo. Di ko lang malayo kasi hindi pa rehistrado, ti. Oo nga, no. So, mainit pa papansin yan. nyo, pag nilalabas ko, nalagyan pa rin yung plaka. Inimbento ko lang yan for registration. Nagkamali pa ng spelling nung una. Anong yaka? Eh, nais ko na lang, di wala ta, diba? Registration. Pero registration naman, okay na yan. Yes na yan. Registration. So, makapal yung gulong niya. Yan, papi. So, medyo, yan, marami pa ring spike. So, medyo makapit nga siya. Ito, ma-share ko lang yung brand pa rin niya ng gulong. Kasi sa version 2, Federal pa rin yung brand nun. Kaso, mas manipis yung sa version 2 nun. Ito yung by default, 100 by 80 rim 40 na siya. So, mas malapad na siya compare sa stock ng version 2 before. I-share ko na lang din ko ilan yung dating stock. Kasi ako nag-upgrade na ako ng gulong. Mas makapal na yun. 120 na yun by 70. Kaya mukhang donut na eh. Ito, parang sakto lang sa kanya pre, no? Hindi siya mukhang mataba eh, no? Ano to, makapit sa kalsada pre. Ang dami niyang groove, Ito lang, ganda. Dami ng spike na, dami niyang Kumbaga sa version 2 kasi maraming di naman maraming, kung hindi ka naman maarte or pwede na stock. Pero ang reklamo kasi nila, sabi nila madulas daw. Ako, personally, na-share ko nga na nung dating, naramdaman ko lang nung minsan sa mall, may mga parking na pa. Pre. Yung meron silang parang, ayun yung nakakanyas. Yun, nadulas ako konti nun. So sa takot ko nun, talagang pinilitan ko na nung mas malapad. Yun, okay na. Gumagalaw yung manibela mo usually nun. Parang siyang dumudulas talaga, ramdam mo. Parang lumiliko ng kusa. Eto, feeling ko confident na ako dito kahit di mo napaladan to, okay na to eh. Maganda nga yung ginawa ng Honda dyan. Yeah. Teka lang, ito ma-share ko lang Ito pa yung harapan ng mukha pala. Yung difference niya sa version 2. Ito gustong-gusto ko itong parang na to eh. Yung parang merong air intake dito sa lalim. Tapos may siya dito magandang palikpik
Ito, nilagyan mo lang to? Ayan, okay sa akin, nilagyan ko lang yan. Para mukhang racing ko, no? Pero, saka tayo dyan. Yan, ito pare. Ganda yung mukha niyan. Ang kulay niya parang pearl white ata to eh. Oh, papi. Pearl white nga. Pearl white nga to. Ayun nga, so bilang may version 2 ako, wala naman masyadong, well, malaki yung nabago yung inikam sa design. Features, may mga dadagdag. Pero pati engine nun, parang pares lang naman to. Halos parehas lang din. Pares lang papi, no? 125 pa rin to, no? Ganun pa rin yung signal light niya. Pag tinamaan ka, bali. Totoo. Kaya ingat lang talaga. Marami naman nabibiling shield nito, pero ako, hindi rin ako. Stuck din ako eh. So ayun papi, since tour mo na kami sa motor mo, natanong ko naman sa iyo is, ano yung mga bagay na nagustuhan mo sa bago mong motor na yan? Unang kapansin-pansin talaga dito is, syempre, yung difference niya, ito talaga may charger na. Kasi mahilig ako mag-cellphone eh. So, madalas ako malubatan. So, dadala na lang ako ng charger. Hindi ko na problema kung saan isasaksak. Usually kasi dati, naranasan ko kasi maglalamove. Ayaw nga, so, tama pre. naglalamove ako dati. Pero saglit lang kasi tinry ko lang yon kasi parang malis ako sa trabaho. Nag-pause ako sa pagra-rap. So, hindi ko parang kailangan ko ng gagawin. So, medyo mahirap din. Ayun, isang problema yun ng mga nagra-rider, wala silang maghahanap ka pa ng charger, ganun, nakikicharge ka pa. Usually, minomodify nila, lalagyan nila ng charger yung motor nila, dahil nila sa wiring, recta battery. Papakabit nila. Medyo sumisimot yun eh, pagka modified eh. Kasi bagay, hindi kasi yun, kinaagat yung mismo sa battery. Okay. Oo, medyo sisirayan yun yung battery mo. Tsaka kung brand yung motor mo, automatic, void warranty. Kasi electric yun eh. Ano pa papi? Ano pang nagustuhan mo sa... Ano pa rin siya? Digital. Yan. Alam ko yung nangyayari sa motor. Sa hindi digital, di mo alam nangyayari sa motor. So yun yung maganda sa kanya. So isang tingin na lang, pag hindi digital, di mo alam kung ilan na tinatakbo mo, kailangan pa mag-focus. So medyo nakaka-distract sa pagdadrive yun. So ito, maganda na rin siya. Yun yung maganda. So, maganda rin. Maganda. Smooth naman yung takbo niya. Maganda yung pagka-shock system niya. Talagang di masyadong random. Di ko pa doon naranasan ni Layo eh. So, tahimik. Yun, tahimik. So, pag maingay na siya, something is wrong na. Yung yun na kaya safety features. Pag maingay na siya, something is wrong na. Kakaiba sa ganun. Ayun yung madali mo ma-determine. Pag may maingay na sa ganito, ibig sabihin may something wrong na. Pero usually tahimik to eh. Oo nga, totoo naman. So ayun papi, so nasabi mo ni mga bagay na gusto mo. Ano naman yung mga bagay na ayaw mo or gusto mong improve sa motor na to? Ang unang-una kong papalitan dito, palilipasin ko lang siguro ng mga ilang araw o ilang linggo. Papalitan ko na tong side mirror ko kasi parang may tenga. Parang medyo hindi ko siya trippings. Kung gusto ko man na mataas na ganito, gagawin ko na lang yung bilog. So medyo may flat pa. Kasi ganun yung salamin ko dati. Pero maliit yung salamin ko talaga. As isa pa ang ayaw ko, isang upuan. Para sa akin kasi pag nakababa siya, mataas siya. So kasi hindi ako sanay kasi yung motor ko naka-lowered na isa. Yung isa ko motor naka-lowered. So sabi ko sa girlfriend ko, bababaan ko. Nagtatalo kami. Papatabas mo yung niya na bababa ako. JRP na na brand. Gusto ko i-flat seat sana. Ayun, sabi niya, papapangitin mo lang yan. Sabi ko, siguro, pagpatag ko, sa kanya, gagawin ko na lang, sabihin ko na lang na yun. Kung nagbago, ganyan pa rin yun. Hindi mo niya alam yun eh. Papabawasan ko na lang, hindi ko siguro papalitan ng JRP. Siguro, may tumatabas naman eh. Ayun pare, so nasabi mo ni mga likes and dislike mo sa motor na to. Ano naman yung future plans mo sa bago mong ride, papi? Future plan ko is, siguro ingatan ko na to. Hindi ko na masyadong, ingatan ko, hindi ko gagasgasan ng siguro maging maingat na ako rito kasi syempre sa isa ko pang balagbagan yung isa kong motor eh. So, ito lalagyan ko rin siya ng box para kasi helmet, medyo mas magamit. Usually kasi parang mag-grocery kami, syempre wala kaming paglagyan. Hirap na may paglagi dito, ang sikip. Totoo. So, pagka narehistro na, siguro babalitan ko ng tambucho. Ay, mas stock lang. Tahimik naman eh. Mga gusto ko rin, medyo may ingisi, marinig mo na yung motor ko eh. Nga pala, modify na yung motor, yung tambucho nun, no? Tama naman, wag yung tamang ng tambucho lang, wag yung maingay, baka may mahuli ka dyan. Mga lang, sakto lang syempre. Yung mga maririnig mo lang ako na parating.
Yun yung mga gusto ko naririnig niya. Kasi ito, medyo hindi ako napapansin. Tama nga na lang, yung maginong tunog pero medyo bastos, no? Tama. Hindi bulabog. So, yun yung mga plano ko dito. Yun lang. Bong, aking joint pa-reloaded. Aking bank, aking money pa-reloaded. Aking wallet malaman na lang ang loaded. Galing ako sa wala ngayong promoted. So, ayun nga, Papi, so since na-share mo na sa amin yung mga bagay na nagustuhan mo niya sa motor mo, yung mga gusto mo i-upgrade and future plans mo, may gusto ko may shoutout or sino gusto mong pasalamatan sa video natin? Siyempre, gusto ko pasalamatan din yung girlfriend ko kasi siya rin yung nag-motivate na kumuha na ako nito. Medyo tinulungan niya rin ako rito kumuha. Nice. Tapos, siyempre, pasalamatan ko sarili ko. Oo nga pala, no? Ikaw magbabayad yan eh. Tapos, salamat kay Boss Tian. Oy! Sa pinakamalupit kong trabaho. Unang araw ko pa lang siya nakilala dati sa trabaho. Siya agad naging kaibigan ko. So ngayon, para matagal namin, isang taon na kami magkatrabaho. Oo nga pala. So yun. Tapos siyempre, shoutout din sa... yan. Shoutout din sa YouTube ko. May YouTube din ako, Mundane Official. Mundane Official Topic. So naglalabas ako ng kanta. So nagra-rap ako. Yun, obvious na. Hindi, ganito yung YouTube channel ni Paring Dean, ipa-plug ko rin sa screen natin somewhere at i-share ko sa link below. Yan ang gusto ko. Yung sa description below ba yan? Nabubulol ako. So again, yung link sa description below, lagay ko para sa channel na ni Paring Dean. Pag narinig yung mga music niyan, grabe. At ayun. So, anything pa, Papi? All good na? Yeah, so ayan. Siyempre ngayon, day off natin. Galing kami work kanina eh. So, tama nga na lang. Medyo pagod kami sa trabaho ngayon. So, ngayon, day off namin. Chill-chill muna kami. And, yes, sir. So, yun. Kanya-kanyang plano, di ba? Marami akong gagawin ngayon. Bala ko sanang gumawa ng kanta ngayong buong araw eh. So, mamaya, sana, sahod na kami. Sahod? Sana, ano? Lahat kami nag-aantay kasi tapat ng linggo yung sahod. So, di namin na lang tatapat sa Friday na lang kasi walang bank ng Saturday, Sunday. So, inaantay namin yun ngayon. Baka mamaya, pagbukas ng Facebook, may nalagay na, may sahod na. Diba? Yun yung mga good news na gusto ko pag umaga. So, tama yun. Ayun, Papi. So, again, Paring Dean, maraming salamat, Papi. Mundane, yung yan. So, nga pala, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe kayo sa channel namin. Sa mga nakapanood pa lang, panoorin nyo yung mga previous video din. And again, don't forget din, listen to Dane's music din. Subscribe kayo para, syempre, support the local artists. So again, artists ang tropa natin. Pag Mundane Mariqueño. Yeah, boy. So yan, maraming salamat and stay chill, Papi. Uy, invento ka ng kwento sugar-coated. Pakinggan mga para sobrang loaded.